Purihin ang Panginoon. Amen. Makipagbukas po kayo sa akin sa Hebrews chapter 12. Therefore, strengthen the hands which hang down and the feeble knees. Make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Isaiah 35, verse 3 to 5. Strengthen the weak hands and make firm the feeble knees. Say to those who are fearful-hearted, be strong, do not fear. Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you. Yung mga bumabasa po ng Word of God ay ina-admonish niya na palakasin yung bisig, palakasin yung tuhod ng mga nanghihina. Ine-expect ng Panginoon na tayo mismo ay maging strong din para ma-bear natin yung mga burdens ng ibang mga tao. Bear with the scruples of the weak, sabi ng Romans 15, verse 1 to 2. Bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Buhatin daw yung kabigatan ng isa't isa. Ibig sabihin, mga kapatid, duty po natin mga mananampalataya na magkaroon ng strong arms and strong knees. Both of these people here ay galing po sila sa background ng down na down sila at discouraged sila. Galing sa discipline, galing sa rebuke, nanghina sila. Yung sa Isaiah naman, mga kapatid, ang tinutukoy po ng mga tao dito na dapat buhatin, dapat palakasin yung tuhod at palakasin yung kanilang mga bisig, ay yung mga Israelites, mga kapatid, na magmula chapter 1 hanggang chapter 34, mga kapatid, ay nirebuke ng Panginoon paulit-ulit. At nag-pronounce ang Panginoon ng judgment actually dahil sa kanilang pagsampa sa Diyos-Diyosan. Tapos nagkaroon ng break sa chapter 35. Alam niyo ba yung break? Pinaalala ng Panginoon yung kanyang katapatan sa kanyang mga anak na faithful ang Panginoon. Darating yung day ng Panginoon, i-receive kayo ng Panginoon. Yun po yung binasa natin. Kaya palakasin ninyo yung tuhod at bisig ng mga tao. Sabi po ng chapter 35. At pagdating po ng chapter 42 pataas, pinramis naman yung Messiah. Si Lord Jesus darating. Amen? Both scriptures speak about the coming of the Lord. Kaya nyo kinakailangan hubarin ninyo yung mga bagay na napampabigat sa inyong buhay para makatakbo kayo at makarating kayo sa finish line. At alam po natin yung finish line na yun ay yung pagdating ng Panginoon. Malapit na pong bumalik si Lord, mga kapatid. At napakaraming bagay na gustong ipadala ng mundo ng kaaway para pabigatin yung ating pagtakbo at hindi natin matapos yung ating karera. He will come and save you. It speaks of the day of the Lord. Yung strengthening of the hands and knees ng mga anak ng Diyos ay preparasyon para sa pagbabalik ng Panginoon. Ito po ay para sa panahon din natin ngayon. The Lord's day is nearer to us sa panahon natin yan kaysa dun sa panahon nila. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay no to weak hands and feeble knees. Hindi lang po physical yan, mga kapatid. Ito po ay spiritual. Meron tayong responsibility na palakasin yung tuhod at bisig ng ibang tao. Meron din tayong responsibility ng ating sarili mismo ay ating pangalagaan para hindi manghina ang ating bisig at tuhod. Weak hands and feeble knees denote na malapit ng mahimatay o patalo na yung mananampalataya. Ang ating tuhod at ang ating bisig ay indicators ng ating kalakasan. Maging sa physical, mga kapatid. Once, mga kapatid, sa Bible, merong isang warrior. Siya ay sundalo ni David, mga kapatid. Nung nakipagbaka siya, yung espada, mga kapatid, sa kanyang kamay ay hindi na natanggal. Tapos na yung gera, dumikit na yung kanyang kamay dun sa pagkakahawak niya sa espada. Sobrang tibay ng pagkakahawak niya. Hindi niya pwedeng bitawan niya, matatalo siya sa gera, mga kapatid. Yung lakas ng kamay mo, sumisimbolo sa iyong kalakasan ng buong pagkatao. Ang tawag sa kanya sa Bible ay mighty man of valor. Hands indicate strength. Halimbawa, yung mga boksingero, mga kapatid, pagpagod na yung mga boksingero, hindi na tinataas hindi nila kaya itaas yung kamay nila para protektahan yung kanilang muka. Nakababa na. At doon sila natatalo, mga kapatid. Patungkol naman sa knees o sa tuhod, mga kapatid. Minsan po, may nabasa akong article kung paano yung mga health professionals, mga kapatid, ay ninote nila na yung longevity, alam niyo yung longevity, yung haba ng buhay ng tao ay nakasalalay sa lakas ng kanyang mga binti. So ang tuhod at ang kamay, mga kapatid, ay sumisimbolo sa kalakasan ng mga tao. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sabi ng Bible, maraming kadayaan ng kaaway at gusto niya i-deceive ang mga anak ng Diyos para mawala ng kalakasan spiritually, para hindi maging kapaki-pakinabang sa gawain ng Panginoon. Kapag hindi matibay ang kamay mo at hindi matibay ang tuhod mo, hindi ka magtatagumpay. Weak hands and feeble knees ay kalaban ng mga mananagumpay. We cannot afford to suffer from weak hands and feeble knees. Marami pang gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon. Alam niyo kung anong gamit ng mga kamay, mga kapatid? Ginagamit mo ito, mga kapatid, para makakit ka dun sa uphill na climb.
Nakita na ba kayo ng climber, mga kapatid? Yung freestyle, mga kapatid. Di ba ang galing nila? Ang lakas ng mga daliri nila. Kahit na nakasabit sila, kapirasong sabit na, kahit na nasa cliff sila, malalim na malalim yung babagsakan nila, kahit daliri lang kaya nilang isabit. Some of the mountains are meant to be moved. Sa spiritual ng usapan, mga kapatid, meant to be destroyed, pero meron din mga bundok na meant to be climbed. Kagaya ng bundok ng persecution, hindi mo pwedeng palayasin yun, di ba? Kasama sa buhay Kristiyano, yung tutuyain ka ng mga tao dahil sa pananampalataya mo kay Jesus, dahil sa tinatayuan mo yung standard ng salita ng Panginoon. Hindi mo tutuwa yung mga tao, tutuyain ka nila. So hindi mo pwedeng palayasin yun. Huwag niyo akong persecute, ha? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng bullyingin yung mga tao para hindi ka nila i-persecute. Kapag may panibagong challenge sa iyong Panginoon, may pinapagawa sa iyong Panginoon, another level of commitment, another level of service sa ministeryo, mga kapatid, ng Panginoon. Hindi mo pwedeng i-rebuke yun. Kinakailangan akitin mo yun. So dapat matibay yung iyong mga spiritual na mga kamay. Yung spiritual hands mo, ito yung nag-grab hold sa promises ng Panginoon. Yun ang nagpapalakas sa atin ang pangako ng Panginoon. It speaks of your faith. It speaks of your faith that grabs and takes and receives God's promises. Tunay na nag-uplift, nagpapalakas. Sabihin yung mga bagay na hindi mo nakikita, ang ginagamit mo para i-grab yun, ay yung pananampalataya mo or yung iyong kamay. Yung mga bagay na hindi mo nakikita, pinag-pray mo. Gusto mo mangyari sa buhay mo, gusto mo magkaroon ng breakthrough, gusto mo maligtas yung mga kamag-anak mo, ang gagamitin mo doon ay yung matibay na kamay mo. Para manampalataya ka sa mga bagay na imposible. Sabi nga ng Panginoon, make bold request. May nabasa akong isang hari, Alexander. Meron siyang isang tauhan sa court niya na gustong-gusto niya. Sinabihan niya minsan, kahit anong hilingin mo sa akin, ibibigay ko sa iyo. Humingi na matindi. Napakamot ng ulo si King Alexander. Sabi niya, malaking request yun para sa kanya, pero sa akin sisiw lang yun. Ibibigay ko. Kasi pinapatunayan niya na nagtitiwala siya doon sa aking binitawang salita. Binigay niya. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Meron kang matibay na kamay. Sa Luke 11 verse 5, meron siyang dumating na bisita hating gabi. Tulog na yung kanyang kaibigan, pero nilakasan niya yung kanyang loob. Nakumatok doon sa bahay ng kanyang kaibigan kahit tulog na yung kanyang kaibigan. Bigyan mo man akong tinapay, wala akong mapakain dito sa bisita ko. Kahit nakahiga na yung kanyang kaibigan, kahit natutulog na kasama yung mga anak. Dahil sa importunate na ugali ng kanyang kaibigan. Ibig sabihin, sa lakas ng loob. Malakas yung loob ng kanyang kaibigan na kumatok. Sabi niya, napilitan siyang bigyan. Ang sabi ng Bible, sabi po ni Lord Jesus, gaano pa kaya yung inyong Ama sa langit? Kinontra si Lord dun sa tao na yon na napilitan tumulong. Pero gaano pa kaya pagka meron tayong pananampalataya matibay, gaano pa kayang hindi ibibigay ng Panginoon yun sa atin? Sa pamamagitan ng ating mga kamay, winawasiwas mo yung iyong tabak. Salita ng Panginoon. Sinisimbolo nito ang iyong fighting spirit. Alam mo, meron kang matibay na weapon. Yung Word of God, kahit kailan hindi mag-fail. Pero kinakailangan mo na matibay na grip. Kasi kahit gaano ka-effective yung Word of God, kung yung kamay mo ay mahina, baka minsan magreklamo ka kay Lord, Lord, parang hindi naman umi-epekto. Wala pong problema sa iyong weapon. Ang problema, mahina yung iyong bisig. We have God's powerful Word, but we need strong faith to believe it and use it over our circumstances. Pag nag-umpisa kang magsalita ng Word of God, doon sa mga dinadaanan mong pagsubok, doon takot na takot yung dyablo. Winasiwas ng spiritual hand mo. Yung salita ng Panginoon, ibig sabihin malakas yung bisig. Sabi ni Lord Jesus, it is written. Amen? Alam niyo ba kung saan nakukuha ang authority? Sa yung intimacy with the Lord. Hindi basta-basta lumalabas, mga kapatid, yung kapangyarihan na yan. Nag-quote ka ng Word of God, pero hindi ka intimate kay Lord. Walang authority, walang lakas. Yung spiritual na bisig. Amen? Meron pong 7 exorcist na anak ng isang saserdote na gusto nilang gamitin yung pangalan ng Panginoon para palayasin yung dyablo doon sa inaalihan, doon sa napoposes ng masamang spirito. Sabi niya, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, lumayas kayo. Sabi nung demonyo, si Pablo, kilala ko, si Jesus kilala namin, pero kayo, hindi namin kayo kilala. Hindi sila intimate kay Lord. Kahit ginamit nila yung weapon, mahina yung bisig nila, wala silang authority from the Lord. Ano po ibang gamit? Your hands are used to serve. Gamit ang iyong kamay, naglilingkod ka. Bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Wala ka nang pakialam sa ibang, iniisip mo na lang problema ko, yung kabigatan ko, yung struggle ko, yung pinagdadaanan ko. Wala ka nang pakialam sa iba. Ibig sabihin nun, mahina na yung kamay mo. Kasi kung iniisip natin puro mga problema na ibang mga tao,
Ang daming nag-volunteer dapat na mag-evangelism explosion. Ang daming nag-volunteer sumama sa prayer meeting. Di ba? Ang daming nag-i-invite, mga kapatid. Ang kamay ginagamit sa pagtatanim. Pagplant ng churches, pagplant ng ministry, pag-umpisa ng cell group, pag-umpisa ng Bible study. The harvest is plentiful, but the workers are few. Kakaunti yung working hand ang ating kamay ginagamit natin sa pagbibigay at sa pag-bless na ibang mga tao. See that you also grow in this grace. Ang tinutukoy po dito ay ang pagbibigay. Kinakailangan maging malakas na tayo, maging sa pagbibigay. Amen? Hands are used to work on God's vineyard. Ang sabi po ng Romans 12 verse 11, never be lacking in zeal. Huwag kang mawala ng apoy sa paglilingkod sa Panginoon, but keep your spiritual fervor in serving the Lord. Panatilihin mo yung iyong excitement, yung iyong kalakasan sa paglilingkod kay Lord. Alam nyo, dapat nag-increase tayo eh. Hindi tayo nagabawas ng paglilingkod kay Lord. Hindi tayo papayag na bawasan ng diablo yung paglilingkod natin sa kaharian ng Panginoon. Hindi tayo papayag na tanggalin ng diablo yung apoy natin na maglingkod kay Lord. Punta naman po tayo sa knees, mga kapatid. Knees, on the other hand, are used to advance in position. Kinakailangan mo ng tuhod mo pag ikaw ay mag-marcha. Kinakailangan mo ng tuhod pag ikaw ay tatakbo. Hindi mo kaya yan pag wala kang tuhod. So, kinakailangan matibay ang tuhod mo din. Amen? At kinakailangan mo rin ng tuhod pag babangon ka. Alam niyo ba yon? Pag natumba ka at mahina yung tuhod mo, hindi ka makakabangon. Pag ang Kristiyano na-discourage, natumba siya. Sabi ng Bible, tibayan mo yung tuhod mo para makatayo ka uli. Para handa ka sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kinakailangan mo ng real na strength to get up pag ikaw ay natumba. At encourage mo yung sarili mo in the Lord. Palagay ko po, lahat tayo dumaan doon na nalungkot. Actually, si Lord Jesus po dumaan sa ganon. Nung pinatay ni Herodes, si John the Baptist na kanyang pinsan. Nalungkot si Lord Di ba gusto niya mag-withdraw from the crowd at gusto niya magsarili. Pero hindi si Lord nagpatalo. Kasi may dumating na 5,000 kalalakihan kasama yung kanilang mga asawa at mga anak. Imbis na magmukmuk si Lord, pinakain ni Lord lahat, nag-preach pa rin siya. Amen. Kinakailangan mo na matibay na tuhod, mga kapatid. Para mapaglingkod ka kay Lord, kahit minsan may dinadaanan kang pagsubok. Yun po ibig sabihin na matibay na tuhod. Alam niyo kung saan pa gamit ang tuhod? Sa pagluhod at pananalangin, mga kapatid. Para madala mo yung mga bagay-bagay sa paanan ni Lord Jesus, sa throne of grace. So, kinakailangan mo ng boldness, kinakailangan mo ng strength na mag-pray against all the distraction ng diablo. Kapag ikaw ay nagpapadistract, pag wala ka ng taste sa pananalangin, tapos inuuna mong asikasuhin ibang mga bagay kaysa mag-pray, mga kapatid, na supposed to be mag-pray ka, dapat nga talagang nag-pray tayo palagi kasi galit, sabi ng Bible, ang kaaway sa huling panahon ay gigil na gigil at gusto niyang biktimahin na maraming mga tao. So, dapat ang mga anak ng Diyos ay mas gigil. Amen? At mas handa. At mas matibay. Isa pang gamit ng ating mga tuhod, ang ating mga binti, mga kapatid, it represents the manner of how we deal with the earth. It represents kung paano tayo lumakad sa lupa. Kung paano mo i-despise yung shame. Paano mo i-despise yung threat, yung persecution, hindi mo pansinin para maglingkod ka kay Lord. Paano mo i-ignore or despise yung worldly appetites. Pag matibay yung tuhod mo, kaya mong mag-walk away from worldly appetites. Lust of the flesh, pride of life, saka, ano ba isa? Lust of the eyes. I-ignore mo yung mga bagay na temporary, ipagpapalit mo para sa mga bagay na unseen. Yung mga bagay daw na nakikita, mga temporary daw yon. Pero mga bagay na hindi nakikita, yung mga patungkol kay Lord, ito yung eternal. Ipaprioritize mo, ipavalue mo yung mga bagay na eternal, na patungkol kay Lord. And you will walk away from those things that drag you down para hindi ka maka-run the race. Roman numeral number 2. Causes, dahilan ng mahinang tuhod at mahinang bisig. Infancy. Hindi natin ina-expect ng mga baby ay mayroong matibay na tuhod at matibay na mga bisig kaagad-agad. Madali silang ma-discourage. Madali silang matiso. Di ba yung baby, konting ano lang, di nila kayang iwasan yung stumbling block. Tinatapakan nila tapos pag nadapa sila, iyak sila, magmamaktol na sila. Madaling umiyak, cry baby. Ang mga bagong mananampalataya, ang baby, hindi mo i-expect na matibay kagad yung tuhod nila at mga kamay nila. Amen? Ang mga baby, madaling mainip. Ang mga baby Christian, madaling sumuko.
alam niyo mga kapatid, sa paglilingkod kay Lord, darating at darating yung time na yung mga gusto mo na hindi kalooban ng Panginoon, hindi mo makukuha. Ang mga baby, mga kapatid, weak hands and weak knees, sila yung mahilig magkalat. Alam niyo na nakakatawa sa Panginoon, may promise si Lord sa mga baby. He shall feed his flock like a shepherd. Wow! He will gather the lambs in his arms. Kakargahin ni Lord yung mga baby. Yung mga baby, kinakarga talaga mga kapatid. And carry them in his bosom, kinakalong ng Panginoon. And gently lead those that are with young. Yun ang ginagawa ni Lord sa mga baby. Pero yung mga hindi na baby, meron ng kasamang pamalo yung mga kapatid. May kasama ng disiplina. Maunawaan natin mga kapatid, yung mga binanggit natin. Pag lumalabas sa buhay ng isang Kristiyano, naunawaan natin pag baby sila. Amen? Pero pag hindi ka na baby, dapat wala na makitang ganun sa buhay natin. Second cause ng mahinang tuhod at mahinang mga bisig. Alam niyo po kung ano? Malnutrition or starvation. Alam niyo mga kapatid, minsan may mga tao sa church, lapit na lapit pag marami silang problema. Hindi masama yon. Pero pag sinabihan mo, ganito yung gawin mo, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka palagi, mag-pray in tongues ka, umattend ka ng church, huwag kang absent. Tapos hindi nila ginagawa, tapos pag may problema, babalik na naman. Mahina. Alam mo kung bakit? Walang nutrisyon. Hindi kumakain ng salita ng Panginoon. Amen. Hindi nagko-commit sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ano sabi ng Matthew 4:4, mga kapatid? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Kailangan mong kumain ng salita ng Diyos. Ibig sabihin nun, turuan mo mag-aral ng Word of God para tumibay. Amen? Ibang-ibang ang kalakasan na dala ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ibang confidence, mga kapatid. Ibang kagalakan. Maniwala kayo. Pag nagkaroon kayo ng problema, mga kapatid, gawin nyo, makinig kayo ng maraming Word of God. Mapupuno ng Word of God yung puso mo, titibay yung pananampalataya mo, at i-reject mo yung gawa ng dyablo. Imbis na manood ka ng maraming reels sa FB, makinig ka ng preaching. Ang sarap-sarap makinig ng preaching, mga kapatid. Pwede kang makinig ng preaching at kumakain yung spirito mo, nagiging matibay. Yung tuhod at yung bisig ay nagiging matibay. At pag inutusan ka ng Panginoon na gumawa ng isang bagay sa kanyang kaharian, matibay yung tuhod mo, ready ka, matibay yung iyong bisig. Ito po minsan tukso din sa mga nag-share ng salita ng Panginoon. May tinatawag sila na studying with your boots on and studying with your boots off. Boots, mga kapatid, ay diba? Readiness to preach the gospel. So minsan yung mga cell group leaders, minsan kahit yung mga lingkod ng Panginoon, nag-aaral lang kapag kinakailangan mo kang mag-share. Kaya suot-suot mo yung boots mo habang nag-aaral ka. Yun po yung ibig sabihin nun. Pero dapat matutunan ng mga lingkod ng Diyos, kahit hindi lingkod ni Lord na pastor, kahit cell group leader, mag-aaral ako ng Word of God kasi kinakailangan kong lumakas, hindi dahil kinakailangan kong mag-share. Kinakailangan magpalakas gamit ang Word of God. Sabi ng Psalms 119 verse 28, my soul is weary with sorrow. Pagod na, nalulungkot yung aking kaluluwa. Strengthen me according to your word. Wow. May dalang lakas ang salita ng Panginoon. Pag nag-worship ka kasama ng mga kapatiran o personally nag-worship ka in your quiet time, in your closet, prayer closet, mga kapatid, you will, sabi ng Bible, they that wait upon the Lord will renew their strength. Live in God's presence to be nourished spiritually. Desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Pakanasain daw natin yung dalisay na gatas ng salita ng Panginoon para tayo ay lumakas, para tayo lumago sa pananampalataya, para tayo tumibay, para lumakas yung bisig mo at lumakas yung mga binti mo. Yun yung tuhod. Amen, mga kapatid. Pangatlong reason, lack of exercise. Pag hindi mo na in-exercise yung pananampalataya mo, manghihina yun. Tumigil ka sa pag-evangelize, tumigil ka sa pag-serve kay Lord, you lose spiritual muscles. Nahihiya ka na, na-intimidate ka na. Yung dating madali sa'yo, naging mahirap uli. When you stop praying, suddenly it becomes a burden. When you stop praying for the sick, your faith declines. When you stop doing what you did before, yung ginagawa mo dati para kay Lord, mga kapatid, hininto mo na, your faith declines. Don't lose your spiritual muscles. Kaya po ang bilin ng Panginoon sa Revelation chapter 3, mga kapatid, di ba? Go back to your first works. Bumalik ka dun sa mga dating ginagawa mo. Exercise mo yung muscle mong nawala na. Yung mga muscle mong lumiit dahil hindi mo ginagamit. Bumalik ka dun sa first work mo. Sabi ng Panginoon. Third part ng ating pag-aaral, consequences of weak hands and feeble knees. Letter A, you cannot progress in your spiritual life. Hindi ka makausad. You cannot do what you are called to do. Hindi mo magawa.
yung pagkatawag sa'yo ng Panginoon. You cannot attain what you were meant to be. Yung napakagandang plano ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo ma-attain yun. Alam mo, napaka-frustrating nun, mga kapatid. At ang pangalawang dulot, mga kapatid, you will always be unhappy. Hope deferred makes the heart sick. Dahil hindi mo marating yung gustong paratingin sa'yo ng Panginoon, napofrustrate ka, nalulungkot ka. It steals your joy. Ninanakawan ka ng diablo ng kagalakan pag mahina yung bisig at mahina yung tuhod. At ang pangatlo nangyari, mga kapatid, you lose your ambition to do great things for God. Kasi na-overcome ka ng discouragement. Thirdly, mga kapatid, na resulta, you lose in your spiritual battle. You cannot resist takedowns. I-wrestle ka para itumba mo yung kalaban mo. Kapag mahina yung tuhod mo, hindi mo kayang kumontra. You cannot harvest. You're easily discouraged amidst persecution. Mag-umpisa ka na magreklamo. When you start whining and complaining, it is an indication that you have lost the battle. And letter E, mga kapatid, you dishonor Christ. We are not being salt and light of the world. Hindi ka mabuting patotoo. Magkakaroon ng bad taste yung mga tao sa labas pagdating sa Christianity. Ang plano ng Panginoon sa kanyang kingdom, hindi matatalo kahit kailan. The gates of hell will not prevail against us. Sabi ng Matthew 16, mga kapatid, pero pag mahina yung tuhod mo at mahina yung iyong bisig, natatalo yung kingdom ng Panginoon na dala-dala mo. Dahil sa'yo. Ang normal kasi dapat nagtatagumpay lagi ang mga anak ng Diyos. Amen? Ito po ang challenge natin ngayong gabi, mga kapatid. Matatapos na po tayo. The weakness of God's people is hell's hope. Ang kahinaan o ang feebleness ng mga anak ng Diyos ay ang pag-asa ng impyerno. Pero ang kalakasan natin, our strength is hell's dread. Takot na takot sila pag malakas yung mga anak ng Diyos. Takot na takot sila pag punong-puno ng apoy yung mga anak ng Diyos. Pag excited na maglingkod sa Panginoon. Amen? We must strengthen our hands and knees. Ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 9, be strong and of a good courage. Be not afraid. Neither be thou dismayed, for the Lord is with you wherever you go. Amen. Kasama natin ang Panginoon, hindi mo kinakailangang hina. We need to say no to weak hands and feeble knees. Ang sabi ng Matthew 24:13, he who endures to the end will be saved. Aabot ka doon sa finish line. Kapag ka matibay yung tuhod mo at matibay yung iyong bisig. Alam ba isang way para manatiling malakas yung bisig mo at tuhod mo? Piliin mo yung battles mo. Huwag kang mag-aksaya ng kalakasan. Ang gagawin ng diablo, i-distract ka para imbis na ng kalaban mo, labanan mo ang kabila. Magapadala yung diablo ng mga, minsan kapatiran sa church para inisin ka. Anong gagawin mo pagka hindi ka matibay? Imbis na takbuhin mo yung iyong goal, papunta doon, lalabanan mo tong katabi. Hindi ka uusad kasi andito ka lang. Kalaban mo lang siya. So pipiliin mo yung laban mo. Huwag mo labanan yun, hindi yun ang kalaban mo, hindi yung kapatid. Dumiretso ka sa yung pagkipaglaban sa takbuhin natin sa buhay Kristiyano. Amen. Some battles are not worth fighting. People are not our enemies. Ang labanan mo yung diablo at yung kanyang mga gawa. And fight using the weapons of the Lord. Huwag yung sarili mong kalakasan. Amen. Let go of the heavy burdens that weigh you down in running. Sabi ng Hebrews 12 verse 1. Kalimutan mo, ibagsak mo yung mga baggages mo. Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Yung mga kasalanan, kapatid, kabigatan din yan. Kinakailangan mong isurrender kay Lord. Yung pamumuhay na hindi ayon sa salita ng Panginoon, kinakailangan mo isurrender kay Lord. Kung gusto mo magtagumpay sa iyong buhay, kung gusto mo marating yung finish line. Amen? Ilagay mo lahat sa paanan ng cross ni Lord Jesus para makalaya ka. Para ikaw ay magaan na pakiramdam. We need to focus on the Lord Jesus to be strong. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2. Tumingin ka kay Lord, the author and the finisher of your faith. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. May pangako ang Panginoon. Pag dumating si Lord, He is able to preserve your body, soul, and spirit. You need to be strong in prayer. The kingdom of God suffers violence, and the violent man will take it by force. Amen? Itong panahon na hindi ka na dapat maging tamad. We are on the end times and the enemy is on double time. Then whatever you do, ano man ang gagawin mo, do it with all your might. Gawin mo ng iyong buong kalakasan. Strengthen the feebleness. Strengthen that which remain. Fight the good fight of faith. We need to be strong because God is not finished with us. Hindi pa tapos ang Panginoon. Kung kinakailangan mo magpahinga ka. Pero pagkatapos, tumayo ka ulit, lumaban ka ulit. Amen? We need to be strong because people around you need you. Amen? We need to be strong kasi may pinapagawa pa ang Panginoon sa atin.
We need to fight for our joy. Don't surrender it to Satan. Sabi ng Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is our strength. Our strength comes from the presence of God. Mag-pray ka, mag-meditate ka na Word of God, mag-worship ka, mag-attend ka na fellowship. Yun ang best, mga kapatid. At mag-share ka ng gospel. Yun ang pinaka magandang paraan para matanggal ang iyong discouragement. Alalahanin po natin kapag natapos mo yung finish line, may naghihintay sa ating crown of righteousness. Sabi ng 2 Timothy 4 verse 7. Magtiwala ka kay Lord at hindi sa iyong sariling kakayahan. Say no to weak hands and feeble knees. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. We need to grow in the grace of the Lord. Mahal tayo ng Panginoon at gusto niya lagi tayong nagtatagumpay. Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, aalagaan ko ang aking spiritual muscles. Aalagaan ko ang kalakasan ng aking bisig. Aalagaan ko ang tibay ng aking tuhod. Maglilingkod ako kay Lord like never before. I will not let the devil steal my fire. I love the Lord. Mahal na mahal ko ang Panginoon. I will never be deceived by the enemy. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Glory! Glory to your name, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Pinupuri ka namin, Lord God, sa inyong katapatan sa aming buhay. Salamat po, Lord God, dahil andyan po kayo palagi na nag-i-intercede sa amin, Lord. At tinitingnan, Panginoon, minimake sure na kami magtatagumpay. Salamat, Lord, kayo po yung nakamasid sa amin habang kami tumatakbo papuntang finish line, Lord. At ginaganap ang inyong kalooban. Salamat po, Lord God, dahil we have the Holy Spirit to strengthen us, Lord. Not by might, not by our own strength, but by your strength, Lord. Help us, Lord, to rely on you, Lord God. Maalala po namin, Panginoon, itong mensahe na ito, Lord God. At pag bumalik kayo, Lord God, loobin niyo, Lord God, na kaming lahat, Lord God, ay matibay at nag-aapoy and all horns blowing, Lord God, sa paglilingkod sa inyo at sa pag-ibig sa inyo. Ito pong panalangin namin, Lord, nag-agree po kami sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen, hallelujah.